Maaaring narinig nyo na ang tungkol sa hiwaga ng lugar na tinatawag nilang Biringan. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang mayroon sa lugar na ito, tinatawag nila itong The Lost City sa hilagang bahagi ng Samar. Sabi nila dito umano napapadpad ang mga taong nawawala sa tunay na mundo. Marami ang nagsasabi na pugad ng mga engkanto ang Biringan City at marami rin daw ang biktimang napapadpad sa lugar na hindi na nakakabalik pa sa mundo ng mga tao. Isa sa mga taga-Samar na mayroong karanasan sa hiwaga ng Biringan City ay si Guillermo. Binata pa lamang siya na makasagupa niya ang naturang lugar. Sa mga panahong yun ay kaunti pa lamang ang nalalaman ni Guillermo kung ano ang bumabalot sa Biringan City kahit taga-Samar siya. Hindi kasi ganun kainteresado ang binata sa ganitong usapin, lalo na't hindi siya masyadong nagpapaniwala sa mga bagay-bagay na hindi niya nakikita o nararanasan sa tanang buhay niya. Walang Biringan City sa mapa ng Pilipinas, pero buhay na buhay ang lugar na ito sa kultura ng mga taga-Samar. Maaaring marami sa atin ang hindi naniniwala sa kwentong bayan na ito, pero sa mga taong naninirahan sa Samar, totoo ang Biringan City. Hindi nga sukat akalain ni Guillermo na maging siya ay isa sa mga taong makakaranas na masaksiyan ng mahiwagang lugar na yon. Dalawa lang naman na maaaring kahantungan ng isang taong makapasok sa Biringan. Una, maaaring pala rin siya na makaligtas. Ikalawa ay kamatayan niya sa tunay na mundo. Subalit buhay siya sa ibang dimensyon, ang dimensyon ng mga engkanto. Marami ring paraan kung paano makapasok sa Biringan. Ang sabi nila ay kadalasan ay sanhi ng pagkaligaw ng isang taong napapadpad sa kagubatan kung saan naroon ang naturang mahiwagang lugar. Magugulat ka na lamang na nasa ibang mundo ka na. Nasa Biringan na ang iyong kaluluwa. Ang iba namang paraan para makapasok doon ay ang sinasabi nilang mahiwagang puno ng akasya. Bagaman mahirap paniwalaan pero iyon ang sinasabi ng mga taga-Samar. Ang punong akasya raw doon ang nagsisilbing portal para makapasok sa mahiwagang syudad. Bukod pa rito kung natipuan ka ng engkantong naninirahan sa Biringan City, maaari ka nilang dukutin at ito ang sanhi sa iyong pagkamatay sa mundong ito. Habang nabubuhay ka naman sa mundo ng mga engkanto, marami ang nakapagsabi na sobrang ganda raw ng syudad na yon. Sobrang maliwanag ang paligid at tahimik. Matataas ang mga gusali na para bang nasa labas ka ng bansa. Kung mauhumaling ka ng gusto sa syudad na yon, posibleng hindi ka na makabalik pa sa tunay na mundo. Bukod pa rito, kung pipiliin mo raw ang pagkaing itim na ibibigay nila sa iyo, talagang wala ka ng pag-asang makalabas pa sa lugar na yon. Doon ka na makukulong habang buhay, kasama ang mga nilalang na hindi kauri ng mga tao. Nakakatakot ang hiwaga ng Biringan. Kaya ngayon, atin ang alamin ang kwento ni Guillermo tungkol sa mga naranasan niya na may kinalaman sa Biringan City. Bandang 2:00 ng hapon nang mabulabog ang buong pamilya ni Guillermo dahil sa sinusugod sila ni Conchita, ang mayamang matandang dalaga sa kanilang lugar. Mayroon kasing utang ang nanay ni Guillermo na si Ginang Isabel sa mayamang babae na yon. 3,000 ang utang nila dahil sa pagpapagamot noon sa sakit ng asawa ni Ginang Isabel na si Mang Delpin. Galit na galit si Conchita dahil sa 2 taon nang nakakalipas pero hindi pa rin nila nababayaran ng buo ang kanilang utang. Paano ba naman kasi, sapat lamang ang kinikita ni Ginang Isabel sa pagtatanim at pagbebenta ng gulay para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Wala ring trabaho ang padre de pamilya na si Mang Delpin. Panay pagsusugal lamang kasi ang inaatupag ng lalaki. Sabong dito, sabong doon. Kung minsan ay nananalo siya pero madalas umuuwing galit dahil malaki na ang perang natalo sa kanya. Hindi naman malaman ni Guillermo kung paano patigilan si Conchita sa pagsisigaw sa labas ng kanilang bahay. Aling Conchita, minahon po muna kayo. Pag-usapan na lamang po natin ito ng mahinahon sa loob ng bahay namin. Pasok po kayo. Magalang na saad ni Guillermo sa mayamang babae. Hindi, naparito ako para maningil ng utang ninyo, kaya huwag kayong lumusot sa akin. Galit namang tugon ni Conchita sa kadinuro-duro. Ang ina ni Guillermo na tahimik lamang sa tabi habang nakayuko ang ulo.
Hinaan naman po ninyo ang boses ninyo. Nakakahiya po kasi sa mga kapitbahay namin, Aling Conchita. Hindi po natin kailangan magsigawan. Pwede naman po natin tong daanin sa may inaong usapan. Muli pang pangungumbinsi ni Guillermo kahit nakakaramdam na rin ang kaunting inas ang binata dahil sa pagiging maingay ng bunganga ni Conchita. Kaya lamang kahit anong pagpapakumbaba ni Guillermo, hindi pa rin talaga nadala si Conchita. Kung makasigaw kasi ang matandang dalaga ay para bang nasa gitna sila ng kagubatan at walang ibang tao ang nakakarinig sa kanila. Sa ingay nga ng eksenang yon, pinagtitinginan tuloy sila ng kanilang mga tsismosang kapitbahay. Ang ibang ay kunwaring nagwawalis ng bakuran kahit wala namang mga dahon o basurang nagkalat doon. Iyon pa naman ang pinakaayaw ni Guillermo, ang pagtsismisan sila ng mga tao. Ano bang ingay yang nandiyan sa labas? Patahimikin nyo nga yan. Kitang may natutulog ang ingay-ingay. Bigla ang sigaw ni Mang Delpin mula sa loob ng bahay. Nagising din tuloy ang ama ni Guillermo na maagang nalasing dahil sa lambanog. Hindi naman pinansin ni Guillermo ang pagrereklamo ng kanyang ama, bagkus sinubukan pa rin ng pinata na pakalmayin si Conchita. Maya-maya pinakauwi na mula sa eskwelahan ng nakababatang kapatid ni Guillermo na si George. Maaga silang pinauwi dahil may paparating na bagyo. Naabutan ni George ang magulong pangyayari sa labas ng bahay nila, pero nasanay na ang binatilyo sa eksenang yon kaya hindi na rin niya pinansin pat nagpatuloy na lamang sa pagpasok sa loob ng bahay nila na para bang walang nangyari. Mabuti na lamang at napagod na rin si Conchita sa kakatalak ng kanyang bibig na daig pa ang manok na putak ng putak. Umalis na ang matandang dalaga kaya pumasok na rin ang mag-inang Guillermo at Isabel sa loob ng kanilang bahay. Doon na nag-usap ang mag-ina kung ano ang dapat nilang gawin. Pagkatapos ay nagpaalam na rin si Ginang Isabel para magtungo sa kanilang gulayan. Hindi na gaanong masakit ang sikat ng araw ng mga oras na yon, kaya magbunot na lamang ang ginang ng mga damo sa gulayan. Pag-alis ng ginang ay narinig ni Guillermo na may kumakalampag na ingay sa kanilang kusina kaya nagtungo siya ron. Naabutan niya ang kapatid niyang si George na naghahanap ng makakain. Tuloy ay agarang napabuntong hininga si Guillermo. Pasensya ka na, George. Wala nang natirang kanin dyan. Mahinang saad pa ng binata sa kanyang kapatid. Mukhang wala na nga, kuya. Tugon naman ni George kasabay ng pagbagsak ng kanyang balikat. Gutom ka na ba? Magluluto na lang ako. Alok pa ni Guillermo na agad namang tinanggihan ng kapatid. Huwag na, kuya. Mamayang hapon na lang ako kakain. Iinom na lamang ako ng tubig, hindi naman ako ganun kagutom eh. Sigurado ka ba? Oo, kuya. Sige, ikaw ang bahala. Nakaramdam ng kirot sa puso si Guillermo. Kung may trabaho lamang sana siya, hindi sana sila magugutom ng ganon. Marami na siyang pinasukan trabaho pero palagi siyang natatanggal dahil sa kanyang kapalpakan. Parang kakambal na kasi ng binata ang malas. At palagi siyang naaksidente sa trabaho kaya lagi natatanggal. Dahil doon ay hindi na siya ganun kadaling tanggapin ng ibang tao. Sobrang hirap namang makapasok dahil sa dami ng aplikante. Kahit nga pagiging kargador ng bigasan ay pinag-aagawan pa. Dalawa lamang silang tunay na magkakapatid pero may mga kapatid sila sa ama. Bukod kay George ay may 3 pang kapatid si Guillermo mula sa 2 babaeng naging unang kasama ni Mang Delpin. Babaero din kasi ang ama niyang yon. Hindi nga maintindihan ni Guillermo kung bakit mahal na mahal pa rin ng ginang Isabel ang kanyang asawa kahit nagkaanak na ito mula sa 2 magkaibang babae bago sila nagkakilala. Habang nag-iisip si Guillermo kung paano solusyonan ang kanilang problema sa utang, bigla niyang naalala na maaaring manganib ang kanilang buhay. Pagmamayari kasi ni Conchita ang lupang kinatitirikan ng bahay nila Guillermo. Kung hindi nila mababayaran ang kanilang utang sa lalong madaling panahon, posibleng maisipan ni Conchita na palayasin sila sa lupang yon at gibain ang kanilang bahay o di kaya ibenta. Wala pa namang awa kung minsan si Conchita, lalo na't sobrang tagal na ng utang nilang yon. Tuloy ay lalong kinain ng matinding pag-aalala si Guillermo para sa kanyang buong pamilya. Hindi niya kayang isipin na mawawala na sila ng bahay na matitirhan. Sumasakit na ang kanyang ulo
sa kakaisip sa kanilang problema. Kaya naisipan na lamang niya magtungo sa kanilang gulayan para tulungan ang ina niyang magbunot ng mga damo. Pagdating niya agad nga siyang binungad ng ginang Isabel. Tanghali na kasi noong matapos si Guillermo sa pag-aararo sa taniman nila ng mais. Kaya dapat sana'y nagpapahinga na lamang siya sa kanilang bahay para sa buong maghapon. Pero hindi naman magawang magpahinga ng binata. "Oh anak, anong ginagawa mo rito? Nagpapahinga ka na dapat ngayon na." Kunot noong tanong ng ginang Isabel sa kanyang panganay. "Tulungan na lamang po muna kita rito, Nay. Hindi naman po ako ganun kapagod mula sa pag-aararo kanina eh." Saad pa ni Guillermo saka nagsimulang magbunot. Hindi na lang nagsalita pa ang ginang Isabel. Kilalang kilala na ng ginang ang kanyang anak. Alam niyang hindi na talaga mapalagay si Guillermo kung may mabigat siyang problema. Kaya kailangan ng binata na ituon sa ibang bagay ang kanyang isipan. Tahimik lamang ang mag-ina habang nagbubunot sila ng damo. Pero parehong magulo at maingay ang kanilang isipan dahil sa pag-iisip ng kung anong solusyon sa kanilang problema. Ayaw rin kasing pumayag ni Guillermo noong sinabi ni ginang Isabel na mangutang ulit sila ng 3,000 sa ibang tao para ipambayad kay Conchita. Hindi sangayon si Guillermo sa ideyang yon dahil ayaw ng binata na solusyonan ang kanilang problema sa pamamagitan ng panibagong problema. Dahil hindi pa rin matatapos ang alalahanin sa ganoong paraan. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang lumulubog ang sikat ng araw kaya huminto na lamang ang mag-ina sa pagbubunot ng mga damo sa gulayan. Namitas na si ginang Isabel ng iba't ibang uri ng gulay para may pangulam sila sa kanilang hapunan. Tumulong pa rin si Guillermo sa kanyang ina para mapabilis ito. Hindi nagtagal at natapos na nga sila at umuwi na sa kanilang bahay. Pagdating nila roon, wala na naman si Mang Delpin. Ang sabi ni George ay umalis na naman ang kanyang ama habang daladala ang paborito nitong tandang na pansabong. Siguradong magsusugal na naman yon at makikipagpustahan sa sabungan. Sanay na si Guillermo sa ganoong gawain ni Mang Delpin pero hindi pa rin maiwasan ng binata ang mainis sa kanyang ama. Paano ba naman kasi habang namomroblema sila sa kanilang utang, kalmado lamang ang kanilang ama at panay sabong pa rin ang ina at tupag. Wala nang ang ambag si Mang Delpin sa kanilang bahay, sobrang nagpapabigat pa. Makalipas ang ilang linggo't walang pasok si George. Dahil may bagyo na nga, nasa bahay lamang silang lahat, maging ang lakwatsera nilang ama. Nagulat si Guillermo nang biglaang may malakas na ingay mula sa silong ng kanilang bahay, kaya kahit umuulan ay bumaba pa rin siya upang tingnan kung ano yon. Ganon na lamang ang gulat ng binata nang makitang nangingisay ang paboritong tandang ni Mang Delpin. "Naku Itay, yung tandang mo, halika rito sa labas." Wala sa oras ngang sigaw ni Guillermo nang malapitan niya ang tandang na naghihingalon at nakahandusay sa lupa. "Bakit ba? Ano bang nangyari?" Patabog namang tanong ni Mang Delpin sa gitna ng pagkukunot ng kanyang noo. Nagmamadali ang lalaki sa pagbaba ng kanilang bahay para tignan ang sinasabi ni Guillermo. Nang mamataan ni Mang Delpin ang tandang niyang nangingisay na sa lupa, agad na napatakbo ang lalaki para sa kluluwan ng kanyang alaga. "Anak ng tokwa, ano nangyari dito sa tandang ko, Guillermo?" Gulat na tanong ni Mang Delpin sa kanyang anak. "Hindi ko po alam eh. Bigla nilang kasing nahulog mula sa pinapatungan niya at nagkikisay bigla." Kinakabahan namang tugon ng binata. Kunot na kunot ang noo ni Mang Delpin at halatang-halata ang nararamdaman niyang pagkataranta, lalo nang hindi na nagdilat ng mga mata ang kanyang alagang tandang. Bagya na nga sinasampal ni Mang Delpin ang alaga niya para gisingin yon, pero nabigo pa rin siya. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan na ngang nabawian ng buhay ang tandang na pansabong ng lalaki. Sa galit ni Mang Delpin, si ginang Isabel ang pinagbubuhusan niya ng kanyang emosyon. Sinisisi ng lalaki ang kanyang asawa sa pagkamatay ng tandang. Hindi umano inaalagaan ni ginang ang manok na yun habang wala si Mang Delpin sa bahay, kaya hindi nila namalayang nagkakasakit na pala. Ang hindi alam ni Mang Delpin ay kumakalat na ang bird flu sa lugar. Ng mga panahon na yon, kaya hindi lamang ang manok niya na disgrasya kundi maging ang alagang manok ng kanilang mga kapitbahay.
Gayunpaman ay galit na galit si Mang Delpin sa nangyari. Malaking lugi kasi ito para sa kanya. Lalo na't hindi pa siya nakakabawi sa malaking halaga ng perang natalo sa kanya sa huling sabong na sinalihan niya. Walang habas na inaway ni Mang Delpin ang kanyang asawa, kaya nagalit din si Ginang Isabel dahil wala naman siyang kinalaman sa manok na yon. Hindi marunong mag-alaga ng tandang ang Ginang, kaya nagalit siya nang sinabi ni Mang Delpin na pinabayaan niya ang tandang na yon. Ilang araw ang lumipas, wala ng bagyo pero patuloy pa rin ang pananantala ng bird flu sa kanilang lugar. Nadali na rin ang iba pang alagang tandang ni Mang Delpin, kaya sobrang galit na ang lalaki dahil malapit nang maubos ang kanyang mga alaga. Wala rin tigil si Mang Delpin sa pang-aaway sa kanyang asawa kada may tandang na namamatay. Galit na galit din naman si Ginang Isabel dahil hindi niya naman kasalanan yon, kaya lumalaban ang Ginang. Dahil sa ingay ng mag-asawa sanhin ng pag-aaway nilang yon, umalis na nga muna ng bahay si Guillermo nang walang paalam. Dalang 4 na galon o lagayan ng tubig ay nagtungo siya sa kanilang batis para magigib na lamang. Pero hindi muna umuwi si Guillermo. Tumambay siya sa batis at doon ay nagmuni-muni. Biglang sumagi sa isipan ng binata ang tungkol sa bunso nilang kapatid na babae na sobrang tagal nang pumanaw sanhin ng aksidente nitong pagkalunod sa ilog. Kung buhay pa lamang sana ang batang yon, hindi sana ganon kabigat ang nararamdaman ni Guillermo dahil palagi siyang napapasaya ng kanyang kapatid. Napapawi ng batang yun ang mga problema ni Guillermo dati. Agad siyang nangulila sa presensya nito hanggang sa hindi na niya namalayan na tumutulo na ang kanyang luha. Maya-maya pa'y halos napatalo si Guillermo sa batis nang biglang may lumitaw na isang nilalang sa kanyang harapan at nakatingin lamang ito ng diretso sa kanya. "Anak na tokwa, sino ka? Anong klase bang nilalang ka?" Takot na singhal ni Guillermo sa nilalang na yon. Sobrang liit lamang ng nilalang na nakapatong ito sa malaking sanga ng punong nakalapag sa lupa na nasa harapan ng binata. Kung titignan ay kawangis lamang ng tao ang naturang nilalang, ngunit kaya haba ng bigote nito na magkahalong kulay puti at itim. Matulis din ang dulo ng kanyang tainga at malalaki naman ang mga paa. Agad na nahulaan ni Guillermo na isang duwende ang nakikita niyang nilalang, ngunit nais niya pa rin kumpirmahin yon. "Huwag kang lalapit sa akin, diyan ka lang." Banta ni Guillermo na magsimulang gumalaw ang duwending papalapit sa kanya. Sa takot ng binati na patras na nga siya at natumba saka bumagsak sa lupa, kung saan naroon nakalapag ang 4 na dala niyang galon o lagayan ng tubig. Maya-maya pa'y mas lalong nanginig si Guillermo nang magsalita ang duwende gamit ang maliit subalit nakakapangilabot nitong boses. Hindi maintindihan ng binata kung anong klaseng boses yon. Hindi pambata, hindi rin pang matanda, bagaman matanda na kung titingnan ang itsura ng nilalang sa kanyang harapan. Huwag ka matakot sa akin, Guillermo. Hindi ako masamang duwende. Saad pa ng nilalang. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko lang makipagkaibigan sa iyo, Guillermo. Maaari ba yun? Tanong pa ng duwende na hindi tinugunan ng binata. Nang makabawi ng lakas si Guillermo ay agad siyang tumayo at mabilis pa sa kidlat na kumaripas ng takbo papalayo sa batis na yon, saka dumiretso sa kanilang bahay. Takanta tuloy ang pamilya niya nang salubungin siya ng mga ito dahil putlang-putla si Guillermo at para na siyang hinahabol ng multo. Panay tanong sina Ginang Isabel at George sa kanya kung ano ba ang nangyari pero hindi nagsasalita si Guillermo. Bagkus ay dumiretso lamang siya sa sarili niyang silid at isinarado ang bintana saka sinarahan din ang pintuan. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa silid na yon saka nagtalokbong ng kumot dahil sa takot na nararamdaman. Tinatawag siya ng kanyang ina at kapatid sa labas ng silid niya pero nagmistulang bingi ang pinata at hindi pinansin ng mga ito. Hanggang sa tinigilan na nga siya ng ginang at ng kapatid nito. Buhat ng pangyayaring yon ay hindi na masyadong pumunta si Guillermo sa batis ng mag-isa. Nagpapasama siya palagi sa kanyang kapatid at kung hindi na masasama si George dahil sa may ginagawa ito, talagang hindi na pumupunta roon si Guillermo. Kahit wala pa silang mainom na tubig ay hindi pa rin siya mag-iigib kung wala siyang kasama. Hindi bali ng pagalitan siya basta wag lamang niya makasagupa muli ang duwending gustong makipagkaibigan sa kanya.
Takanta na ang buong pamilya ni Guillermo sa ikinikilos niyang yon, pero nanatili siyang tahimik. Hindi niya sinasabi sa mga ito ang kanyang nakita dahil natatakot siyang baka pagtawanan lamang siya ng mga ito at hindi maniwalang totoo na may nakikita siyang duwende sa batis nila. Nagdaan ng maraming araw, linggo at buwan. Isang balita ang gumunaw sa mundo ni Guillermo. Maging ng kapatid niyang si George. Hindi nila sukat akalaing mawawala ang kanilang ina. Nataranta agad si Guillermo lalo na't lumipas ang isang gabi pero hindi pa rin umuwi ang ginang. Iniisip ni Guillermo na baka naglayas na ang kanyang ina dahil hindi nakatiis sa ugali ng ama nila, pero naisip din ng binata na hindi basta-bastang umaalis ang ginang nang hindi nagpapaalam sa mga anak niya. Lalo na kung paglalayas ang usapan. Kahit nag-aalala na ng husto si Guillermo at George para sa kalagayan ng kanilang ina, hayon pa rin si Mang Delpin at panay sabong at sugal pa rin ang inaatupag kasama ng mga barkada niyang lasinggero. Hanggang naisipan ni Guillermo na magpatulong sa kapitan ng kanilang barangay para hanapin si Ginang Isabel. Noong may 3 araw nang hindi umuwi ang ginang, hindi na mapalagay ang magkapatid sa labis na pag-aalala. Sobrang naiinis na rin si Guillermo sa kanyang ama dahil mukhang wala pa rin pakialam ang lalaki kahit ilang araw nang nawawala ang kanyang asawa. Hindi na lamang muna yung pinansin pa ni Guillermo at itinoon na lamang ang buo niyang atensyon sa paghahanap sa nawawalang ina. Mabuti na lamang at agad na rumespondi ang kanilang kapitan. Ginamit nito ang mga barangay tanod upang tumulong sa paghahanap kay Ginang Isabel. Mapaaraw man o gabi, nagdidikit sila ng mga larawan na papel na kung saan saang bahagi ng kanilang lugar. Napuno tuloy ng larawan ng ginang ang paligid ng kanilang barangay. Kaya lamang ay lumipas na 1 linggo pero wala pa rin ang Ginang Isabel. Wala ring nakakakita ng mga tao, maski anino na lamang sana ng ginang. Halos hindi na nga malunok ni Guillermo ang kanyang pagkain dahil sa walang kapantay na pag-aalalang nararamdaman. Maging si George ay ganun din. Hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hanggang isang araw, may biglang kumausap kay Guillermo na isang matandang lalaki. Kapitbahay lamang din nila ito pero kakaiba ang matandang yon dahil isa siyang albularyo. Minsan lamang ito kung magsalita, pero kung nagsasalita na ang matandang yon ay nanaisip mong wag na siyang magsalita. Halos katatakutan na lamang kasi ang lumalabas sa bibig nito. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Lolo Mando. Guillermo, iho, bakit hindi mo subukang hanapin ang iyong ina sa kagubatan? Biglang ang tanong ng matanda pagkatapos niyang lapitan si Guillermo. Po, sa kagubatan? Bakit naman po, Lolo Mando? Hindi naman po pumapasok si inay sa kagubatan natin dito. Malakas ang hinala ko na naroon ang iyong ina. Iho, hanapin mo lang ang kanyang katawan doon dahil kinutuban ako na maaaring naligaw na siya sa biringan. Nakakakilabot na wika ni Lolo Mando na siyang ikinakunot ng gusto ng noo ni Guillermo. Doon kinabahan ng binata. Matagal na rin ang marinig ng binata tungkol sa mayuwagang syudad ng Biringan, pero kaunti lamang ang nalalaman niya tungkol doon dahil hindi siya interesadong malaman ang buong detalye. Pero sa pagkakataong yon, para bang may nagtulak kay Guillermo na magtanong kay Lolo Mando kung ano ang mayroon sa Biringan na dapat niyang malaman. Kinakabahan ng binata sa hindi niya malaman dahilan. Sa pagkakataong yun ay nag-usap ng masinsinan ng dalawa. Ibinahagi ni Lolo Mando kay Guillermo ang nalalaman niya ukol sa naturang syudad. Doon natuklasan ni Guillermo na sobrang mapanganib ang Biringan dahil buhay ang maaaring kapalit sa isang taong maligaw roon ng aksidente. Labis na kinabahan si Guillermo sa kwentong ibinahagi ni Lolo Mando tungkol sa taong naligaw sa Biringan at hindi na nakabalik pa sa tunay na mundo. Ayaw isipin ng binata na maaaring naroon nga ang kanyang ina pero hindi pa rin mapigilang mag-alala para sa kalagayan ni Ginang Isabel. Nanghingi si Guillermo ng payo mula kay Lolo Mando, ngunit walang ibang sinabi ang matanda kundi mag-ingat lamang daw siya sa paghahanap ng kanyang ina sa kagubatang yon. Pero hindi maaaring pumunta si Guillermo sa kagubatan na yon kapag gabi na. Kailangan may sikat pa ng araw nang sa gayon ay hindi siya maligaw.
Kaya yun ang ginawa ni Guillermo. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang ina sa kagubatan kung saan sinasabi nilang naroon daw ang Biringan City. Pero maski bakas ng paa ng kanyang inay wala siyang natagpuan doon. Silang dalawa lamang ni George ang naghahanap pero wala pa rin. Nagalit na nga sila kay Mang Delpin dahil hindi tumutulong ang lalaki sa paghahanap kay Ginang Isabel. Pero wala namang magagawa ang galit na yon dahil lalo lamang nilang hindi mahanap ang kanilang ina kung uunahin nilang magalit sa ama nilang napaka-irresponsable. Kinaumagahan, bumalik ang mayamang matandang dalaga na si Conchita para muling maningil ng kanilang utang. Mainit pa rin ang ulo ng babae. Wala yatang araw na hindi mainit ang ulo niyon. Lalo na't wala namang lalaking nagpapakalma sa kanya. Tuloy lalong sumasakit ang ulo ni Guillermo dahil dobleng problema pa ang inaharap nito. Nawawala na nga ang kanyang ina. May aling Conchita pa na walang tigil ang paniningil sa kanila. Pasensya na po talaga kayo, Aling Conchita. Sa ngayon kasi nawawala pa si inay, kaya kung saan-saan po namin siya hinahanap. Sambit ni George. Oo nga po, pero wag po kayong mag-alala dahil ginagawa naman po namin ng paraan yan para mabayaran na po kayo. Kailangan lang po talaga namin hanapin muna si inay, kung ayos lang po sa inyo. Dagdag naman ni Guillermo pero inirapan lamang sila ni Conchita. Wala akong pakialam sa inay nyo. Ang importante ibalik na ninyo sa akin ang 3,000 utang ninyo. Singal nga ng matandang dalaga. Opo, pero nakikiusap po ako. Bigyan nyo pa kami ng ilang buwang palugit. Anong ilang buwan? Hindi maaari. 2 linggo na lamang ang palugit ninyo. Pagkatapos niyan, kung hindi nyo na kayang bayaran, abi pasensyahan tayo dahil mapipilitan akong palayasin kayo sa lupa kong ito. Muling singal pa ng matanda na ikinabilog ng mga mata ng magkapatid. Walang pasabing tumalikod si Conchita at naglakad ng padabog palayo sa bahay nila. Bagsak ang balikat ng magkapatid nang magkatinginan silang dalawa. Hindi na sila nagulat na maaaring yun ang kapalit ng hindi nila pagbayad ng utang. Pero sobrang nangihinayang pa rin sila. Sa isip ni Guillermo ay kailangan na niyang mabayaran ng utang nila bago pa mahuli yan lahat. Pero uunahin muna talaga niya ang paghahanap ng kanyang ina. Pagsapit ng gabi, mag-isang nakaupo si Guillermo sa ilalim ng punong mangga malapit sa kanilang bahay. Nagsusunog siya ng basura at binabantayan niya ang apoy. Malalim ang iniisip ni Guillermo ukol sa kung paano niya masusolusyonan ang kanilang problema. Maya-maya pa labis na nagkulat ang binata nang bigla namang magpakita sa kanya ang duwending nais makipagkaibigan sa kanya. Muli na namang napatara si Guillermo dahil sa gulat, ngunit hindi niya nagawang sumigaw. Bumilog lamang ng gusto ang kanyang mga mata habang nakatitig sa duwende na yon. Sa isip ni Guillermo, nais niyang bumangon at tumakbo. Kaya lamang ay hindi siya makagalaw na para bang may kung ano-anong ginagawa ang duwende sa kanya. Para pigilan siyang kumilos, hindi rin makapagsalita si Guillermo. Walang ibang bukang bibig ang duwende kundi ang mga katagang, "Huwag kang matakot sa akin. Nais ko lang makipagkaibigan sa iyo, Guillermo." Hanggang sa unti-unti nang nawala ang takot sa puso ng binata. Pinakinggan niya ang sinasabi ng duwende. Medyo nahihirapan si Guillermo na intindihin ang lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig nito, pero may isang impormasyon ang pumasok sa isipan ng binata. Iyon ay nang banggitin ng duwende na wala raw sa biringan ng kanyang ina at nasa paligid lamang nila ito upang magtago. Ligtas naman daw ang ina ni Guillermo, kaya sinabi ng duwende sa kanya na huwag itong mag-alala. Napatanong nga si Guillermo sa duwende kung nasaan ba talaga ang kanyang nanay, pero bago pa man makasagot ang naturang nilalang ay agad na itong naglaho sa paningin ni Guillermo na para bang isang bula. Hindi maintindihan ng binata ang kanyang mararamdaman. Kinakabahan siya ng gusto, ngunit ang kabang yun ay hindi tungkol sa takot niya sa duwende, kundi tungkol sa kung kamusta na kaya si Ginang Isabel at kung saan na ba talaga ito naroroon. Paglipas ng isang araw, naalala ni Guillermo na kailangan na niyang asikasuhin ang pagbabayad ng kanilang utang. Sinabi naman ng duwende na ligtas pa rin daw ang kanyang ina. Kaya sinubukan ng binata na paniwalaan ng duwending yon. Nang sa gayon ay hindi mahati sa dalawang bagay ang kanilang atensyon,
Sa pagkakataong yun ay napagpasyahan ni Guillermo na unahin muna ang utang nila kay Conchita. Nagtungo si Guillermo sa kakilala niyang si Juancho. Nais ng binata na humingi ng tulong kay Juancho na ipasok siya sa kahit na anong uri ng trabaho basta may malaking sweldo. Kilala kasi si Juancho sa lugar nila bilang madiskarteng lalaki at palaging may raket sa buhay. Kaya hindi kailanman nagutom kahit mahirap lamang din kagaya niya. Pagdating ni Guillermo sa bahay ni Juancho, naabutan niyang may mga kasamang mga lalaki to at nagiinuman. Kaya umatras muna ang binata para magtago. Ayaw niyang tumuloy roon habang nakikipag-inuman pa si Juancho sa mga barkada niya dahil sigurado nga ayain nilang uminom din si Guillermo gayong hindi talaga umiinom ng kahit na anong uri ng alak ang lalaki. Naghintay si Guillermo ng ilang minuto para matapos ang pakikipag-inuman ni Juancho. Pero imbis na uminto sila ay dinagdagan pa nila ang binibili nilang lambanog kaya sumuko na muna si Guillermo sa paghihintay. Napagpasyahan niyang bumalik na lamang doon sa mga susunod na araw kapag wala na kasama si Juancho. Kaya yun na nga ang ginawa ng binata. Umuwi siya sa kanila at nag-isip hanggang sa dumating ang araw na naabutan niya na rin si Juancho sa kanilang bahay na wala itong ibang kasama. Wala rin doon ang pamilya ng lalaki dahil nagsimba sila. Lalo na't araw ng linggo yon. Sinunggaban ni Guillermo ang pagkakataon para kausapin si Juancho. Agad na sinabi ng binata ang kanyang pakay. Anong sabi mo pre? Kailangan mo ng trabaho? Ng pera? Medyo natatawang tanong pa ni Juancho sa kanya habang nag-uusap sila sa sala ng bahay ng lalaki. Ganun na nga, Juancho. Kailangan kong mabayaran ang utang ni Inay kay Aling Conchita. Kung hindi, papalayasin niya kami sa bahay namin. Hindi pwedeng mangyari yun. Tama-tama pare. Saktong-sakto talaga ang dating mo. Mamayang gabi, may pupuntahan ako. Sumama ka sa akin. Nakangising wika pa ni Juancho sabay tapik sa balikat ni Guillermo. Agad na tinanong ni Guillermo kung saan ang punta nila at kung ano ang kanilang gagawin. Doon na pag-alaman ng binata na may mayamang pamilya raw silang aakyatan ng bahay ni Juancho. Nanakawan nila ang pamilyang mayaman na yon pagsabit ng ating gabi. Mabilis na tumanggi si Guillermo dahil hindi niya pa kailanman nasubukan ang ganoong kasamang gawain. Pero pinaalalahanan siya ni Juancho na walang matinong trabaho ang mapagpeperahan niya ng 3,000 sa loob lamang ng 2 linggong palugit na binigay ni Conchita. Pag nanakaw na lamang ang nakikitang solusyon ni Juancho, hindi sukat akalain ni Guillermo na marunong pala ang lalaking iyon sa ganoong gawain. Hinikayat pa ng lalaking iyon si Guillermo na nakawan nila. Ang numero 1 magnanakaw rin naman ng kaban ng bayan. Kaya parang binabawi lamang nila ang pera ng mamamayan na ninanakaw ng taong yon na opisyalis ng gobyerno. Sobrang labag man sa kalooban ni Guillermo, wala na siyang nagawa pa kundi ang pumayag na lamang. Kaysa mawali pa sa kanila ang bahay nilang buong buhay na pinaghirapang ipatayo ni Ginang Isabel. Kinagabihan ay bumibilis ang pintig ng puso ni Guillermo. Sobra siyang kinakabahan sa krimeng gagawin nila pero wala naman siyang ibang nakikitang paraan kundi yun lamang talaga. Kung responsable lamang sana ang tatay nila, tutulungan sana siya nitong maghanap ng pera sa malinis na paraan. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, lumabas na si Guillermo sa kanyang silid. Purong itim na damit ang kanyang suot pero hindi niya pa inilalabas ang kanyang pantakip sa mukha. Maingat ang bawat hakbang ng binata upang walang sino mang makarinig sa kanya. Kaya lamang nagkataon namang lumabas si George ng silid niya para magtungo sa kusina at uminom ng tubig. Kuya, anong nangyari sa iyo? Bakit nakaitim ka lahat? Wala ito. Gusto ko lang suotin. Kinakabahan namang tugon ni Guillermo. Si Itay ba nariyan pa sa silid nila? Tanong pa ni Guillermo sa kapatid. Ewan ko, mukhang wala yata. Di pa yata nauwi galing sa inuman. Tumangutango na lamang si Guillermo saka muling bumalik sa kanyang silid. Hinintay niya na lamang na makabalik si George sa silid nito at muling makatulog. Kaya pakiramdam ni Guillermo ay tahimik na ang lahat. Doon na nga siya tuluyang umalis ng bahay nila nang walang sino mang nakakakita sa kanya. Dumiretso agad si Guillermo sa lugar kung saan sila magkikita ni Juancho. Pagdating doon, bahagya pang binulyawan ni Juancho si Guillermo dahil matagal dumating ang binata
Nahuli ito ng ilang minuto sa usapan nilang oras ng pagdating pero wala na nga silang sinasayang na oras. Agad nang kumilos ang dalawang binata para sa hindi magandang nais nilang gawin ng gabing yon. Si Juancho ang naunang maglakad dahil siyang nakakalam kung saan maaaring dumaan papunta sa bahay na yun nang hindi sila dadaan sa mga kabahayan ng kanilang lugar. Sa kagubatan sila dumaan upang mas matiyak ang kaligtasan nila na walang ibang tao ang makakakita sa kanila. May dala siyang maliit na lampara para lumiwanag kahit papaano ang kanilang dinaraanan. Hindi lang nila nilakasan ang apoy nito para siguradong walang makakita sa kanila. Habang naglalakad nga ang dalawa sa kagubatan, walang ni isa sa kanilang nakapansin na mayroon palang kakaiba sa kanilang dinaraanan. Hindi napansin ni Guillermo at Juancho na lumilihis na sila ng daan at para bang paulit-ulit na silang dumaraan sa isang bahagi roon. Nagsimula ng kabahan si Guillermo ngunit malakas pa rin ang loob ni Juancho. Natatawa pa nga ang lalaki habang binabaligtad niya ang kanyang damit dahil naniniwala siya na kung naliligaw man sila ay pinaglalaroan lamang daw sila ng engkanto at kailangan lamang niyang baligtarin ang kanyang damit. Ganun na nga rin ang ginawa ni Guillermo. Saka lamang napansin nilang habang tumatagal ay lalong nagiging hindi pamilyar ang paligid na tinatahak nilang dalawa. Pareho rin silang nakaramdam ng pagkahilo kaya nagpahinga muna ang dalawa at naupo sa may malaking sanga ng kahoy na nahulog sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, parang umiikot bigla ang mundo ni Guillermo at Juancho. Biglang nagbago ang paningin nila sa paligid. Mula sa kaninang sobrang dilim napalitan na ito ng napakaliwanag na lugar. Gulat na gulat ang dalawa dahil nasa kagubatan lamang sila kanina pero sa mga sandaling yun ay nasa isang syudad na. Anak ng tokwa, ano itong mga nakikita ko, Guillermo? Medyo natatawa pa ang tanong ni Juancho. Hindi ko rin alam, Juancho, bakit may mga gusali na rito? Nasaan na ba tayo? Napatayo ang dalawa at sabay na naglakad para libutin ang paligid. Manghang-mangha si Guillermo sa mga bagay na kanyang nakikita. Naroon ang matatayog na gusali na sobrang liwanag tignan. Nakakasilong ang panoorin ng mga gusali roon. Halatang nasa modernong pamumuhay na ang mga nilalang na naroon. Ang ikinagulat pa ng dalawa ay ang nakita nilang mga sasakyan na lumilipad. Sobra silang namanga sa kanilang nakikita. Dahil kung ilalarawan ang lugar na yun ay para bang mundo ng hinaharap kung saan lubang lumalago na ang teknolohiya. Dahil sa ganda ng tanawin, parang nawala ang dalawa sa matino nilang pag-iisip. Hindi nila naisipang may mali sa lugar na yon. Lalo na't sobrang tahimik na rin sa paligid sa kabila ng hindi mabilang na dami ng matatayog na gusali. Para silang nahipnotismo sa naturang lugar. Kaya nang may isang babae yung tumawag sa kanila, agad din nila itong tiningnan at sinundan pagkatapos sabihin ng babaeng yun na sumunod sila rito. Maya-maya pa'y bigla na lamang silang nakarating sa isang napakaliwanag na silid. Wala silang nakikitang ilaw na maaaring pagmulan ng liwanag para bang likas na ang pagiging maliwanag sa silid na yon. Ni hindi na nga nila makita kung anong mayroon sa paligid. Ang nakikita lamang ng dalawa'y may mahabang lamesa at dalawang upuan. Sa mesa naroon nakalapag ang maraming pagkain at mga prutas, maging ang mga inumin. Bago sa paningin ni Guillermo at Juancho ang mga nakahain na pagkain sa kanila, pero sobrang sarap tignan ng mga yon. Agad ngang natakam si Juancho habang nagpipigil naman si Guillermo lalo na't may bigla siyang naalala. Naalala kasi ni Guillermo kung bakit walang ibang kulay ang mga nakahain doon, kundi itim lamang at puti. Ang mga taong nagbibigay rin sa kanila ng pagkain, kakaiba rin ang wangis nila. Tao pa rin naman kung titignan pero parang mali dahil walang emosyon. Nagsimula ng kabahan si Guillermo. Gusto sana niyang pigilan si Juancho noong nilalantakan ng lalaki ang pagkaing itim pero hindi napigilan ni Guillermo ang kanyang kasama. Hindi kasi siya makapagsalita. Parang nakalimutan niyang bigla kung paano magsalita. Pakiramdam ng binati na nanaginip lamang siya at anumang oras ay kailangan niya ng gumising. Nilingon niya si Juancho at patuloy lamang ang lalaki sa kinakain nito. Samantalang si Guillermo ay nakatitig lamang sa mga pagkain.
Ni Isay wala siyang ginalaw sa mga ito kahit nakakaramdam na rin siya ng gutom. Kung ano-anong bagay na ang nagdidikta kay Guillermo na huwag kumain, kaya talagang hindi siya kumakain. Doon lamang naalala ni Guillermo yung sinabi ng kapitbahay nilang albularyo na matandang lalaki tungkol sa may huwagang syudad ng Biringan. Naalala niyang tugman-tugma ang lugar sa nakikita nila mula roon sa inilalarawan ni Lolo Mando sa kanya. Dahil doon, sobrang bilis ng pagpintig ng kanyang puso at hindi niya makontrol ang nadaramang kaba. Lalo pang kinabahan si Guillermo nang paglingon niya'y wala na roon ang kanyang kasama. Gusto niyang magsalita at sumigaw para tawagin si Juancho pero hindi pa rin siya makapagsalita. Hindi niya maintindihan kung anong enerhiya nagpigil sa kanya. Sa sobrang takot at kaba na bumabalot sa katawan ng binata, tumulo na lamang ang ilang butil sa kanyang luha hanggang sa wakas ay may dalawang salita na rin siyang nasambit. Diyos ko! Pagkabanggit niya sa pangalan ng Panginoon, bigla namang umikot ang kanyang mundo hanggang sa nawalan siya ng malay at hindi na niya alam kung ano ang sumunod na nangyari sa lugar na yon. Hinimatay na nga si Guillermo at wala siyang idea kung ilang oras na ang lumipas bago siya nagising muli. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, bumungad sa kanyang paningin ng kagubatang madilim pa kahit na may sikat na ng araw. Nagmamadali na nga tumakbo si Guillermo palabas sa lugar na yon at agad na umuwi sa kanilang bahay. Pagdating ni Guillermo sa kanilang bahay, nagulat siya nang bigla ring tumakbo ang kapatid niya para siya'y salubungin. Tarantang-taranta ito nang makita na rin siya sa wakas. Kuya, Diyos ko naman, saan ka ba nang galing ha? Bakit ngayon ka lang umuwi? Alalang-alala kami sa iyo eh. Nakakunot lamang ang noo ni Guillermo habang pinagmamasdan kung paano mataranta ang kapatid niya na para bang ilang araw siyang nawala sa kanila. Kasunod naman ng binatilyo ay walang iba kundi ang kanilang ina. Nay, nandito ka na. Ngumiti lamang si Ginang Isabel sa kanyang panganay at makikita sa ngiting yun ng pagkahiya niya sa nangyaring pagtatago. Anak, mabuti naman at umuwi ka na. Nahihiya pang bulalas ng Ginang. Mabuti rin po't nandito na kayo, Nay. Ininteroga kaagad si Guillermo ng kanyang kapatid. Hindi pa man nakaupo ang binata, pinaulanan na siya ni George na marami katanungan ukol sa kung saan ba talaga siya nanggaling. Nagulat na lamang si Guillermo nang sinabi ni George na halos 3 araw din siyang nawawala. Kaya nagkagulo na naman sila para hanapin siya. Hindi makapaniwala si Guillermo na 3 araw talaga yon. Dahil kung susumahin niya, ay nasa 3 oras lamang siyang nakapasok sa mayuwagang syudad na yon. Bagamat maliwanag na ang paligid, pagkalabas niya ron, litong-lito si Guillermo sa kung anong nangyari at inabot siya ng 3 araw. Saka lamang niya naalala at naisip niyang maaaring magkaiba talaga ang takbo ng oras sa mundo ng mga tao at sa kabilang dimensyon kung saan naroon ang pugad ng mga engkanto. Sobrang natatakot si Guillermo sa nangyari sa kanya. Pinuntahan na nga niya roon ang kapitbahay niyang matandang albularyo na si Lolo Mando. Nakumpirma nila na nakapasok nga talaga si Guillermo sa Biringan. Nagkamali lamang ng kutob ang matanda na nakapasok din ang ina ni Guillermo dahil ang totoo ay nagtatago lamang din talaga si Ginang Isabel para matakasan ang paniningil ni Conchita sa kanya. Si Guillermo naman, pinalad siya at hindi niya kinain ang itim na pagkain inihain sa kanila ni Juancho. Si Juancho lamang ang minalas at hindi na siya nakabalik pa sa tunay na mundo dahil habang buhay na siyang makukulong roon sa Biringan sa dahilang itim na kanin ang kanyang kinain. Kung puti sana ang pinili niyang kainin ay posible pang makaligtas ang lalaking yon. Nang banggitin nga ni Guillermo si Juancho, naalala rin ni Ginang Isabel na si Guillermo ang pinagbibintangan ng pamilya ni Juancho kung bakit nawawala ang lalaking yon. Iniisip ng pamilya ni Juancho na may masamang ginawa si Guillermo sa kanya kaya ilang araw nang hindi nakakabalik ang lalaki sa kanilang bahay. Nagulat si Guillermo nang sabihin ng kanyang ina na sinugod umano sila ng mga magulang ni Juancho noong nakaraang araw at hinahanap nila si Guillermo. Galit na galit umano ang mga ito. Sumakit na lamang ang ulo ng binata dahil wala namang katotohanan ang paratang sa kanya ng pamilya ni Juancho. Bukod pa rito,
Nagbanta rin daw ang pamilya ni Juancho na kung hindi pa rin makakauwi ang lalaki sa lalong madaling panahon, ipapatawag daw nila si Guillermo sa barangay. Nataranta at nag-aalala si Ginang Isabel sa batang yon, pero kalmado lamang si Guillermo dahil alam niyang wala naman siyang masamang ginawa sa lalaking nagkumbinsi sa kanyang magnakaw. Hindi lang malaman ni Guillermo kung sasabihin niya ba ang katotohanan sa pamilya ni Juancho dahil natatakot ang binata na baka hindi maniwala ang mga yon na nakakulong si Juancho sa mundo ng mga engkanto. Bukod pa rito, ilala rin ng pamilya ni Juancho na matatapang at walang inuurungan, kaya hindi kailanman nanaisin ni Guillermo ang mga ito kahit sa barangay man lamang dahil wala siyang kalaban-laban sa mga yon. Kung patayan lamang ang pag-uusapan ay hindi atras ang pamilya ni Juancho, ganun sila katatapang. Kaya nga nag-aalala pa rin ng bahagya si Guillermo sa kanyang kalagayan pero pinilit niya na lamang na patatagin ang sarili. Nag-iisip na lamang siya ng paraan kung paano kukumbinsihin ang pamilya ni Juancho na totoong napadpad sila sa biringan at hindi na niya nakasamang lumabas doon ng lalaki. Tahimik na umaasa ang binata na sana ay maniwala sa kanya ang pamilyang yon ni Juancho. Para hindi na masyadong isipin ni Guillermo tungkol sa bagay na ito, ibinaling na lamang niya muna sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Naalala ng binata na may utang pampaliwanag ang kanyang ina sa kanya tungkol sa kung bakit kailangan itong magtago sa halip na harapin ng problema. "Pasensya ka na anak, ikaw patuloy ang muntik ng mapahamak. Hindi ko na kasi alam kung paano babayaran ang utang natin na yun eh." Naiiyak pang wika ni Ginang Isabel. Mahalata sa boses ni Ginang Isabel ang labis na pamomroblema dahil sa utang nilang yon kay Conchita. "Kaya pinili mo na lamang puntakasan yun, Nay. Sa tingin niyo po ba, tama yun? Kaya naman sana nating iyong bayaran kung magtutulungan tayo. Huwag nating talikuran ng problema. Nay, walang mangyayari kung tatalikuran lang natin to. Kailangan natin tong harapin at solusyonan." Saad naman ni Guillermo. Naiinis ng bahagya ang binata sa kanyang ina pero sinikap niyang huwag itong ipahalata, lalo na't ayaw rin ni Guillermo na masaktan si Ginang Isabel. Maya-maya pa'y humihikbi na ang Ginang kaya tumigil na si Guillermo sa pagsasalita. Hinayaan niyang si Ginang Isabel lamang ang magpatuloy sa kung anumang sasabihin nito. Doon nabanggit ng Ginang na wala pa raw sana siyang balak na umuwi o magpakita sa kanila, pero hindi sinasadyang makita siya ni Mang Delpin. Hinabol ang Ginang ng kanyang asawa at saka marahas na pinauwi sa kanila. Nagalit din si Mang Delpin sa kanya pero wala namang karapatang magalit ang ama nilang yon dahil wala rin namang ambagang lalaki sa kanilang bahay, lalong-lalo na sa malaking utang na kailangan nilang mabayaran sa lalong madaling panahon. Sobrang dismayado lamang si Guillermo sa kanyang ama dahil hindi sana sila magkakaroon ng ganong kalaking utang kung hindi lamang nagkasakit si Mang Delpin noon sa baga dahil sa kanyang pag-iinom. Kaya noong gumaling ito, bumalik pa rin siya sa pag-inom at hindi man lamang tumulong sa pambayad ng utang. Bukod pa rito'y nalaman din ni Guillermo na nagkausap na palang muli si Ginang Isabel at Aling Conchita. Galit na galit ang mayamang matandang dalaga buhat ng malaman na pinagtataguan lamang pala siya ni Ginang Isabel. Kaya dahil doon, ang 2 linggong palugit para bayaran ng utang nila naging 5 araw na lamang. Tuloy ilalong ng problema si Guillermo kung paano at saan nga ba siya kukuha ng 3,000 pera para iligtas ang kanilang bahay. Kahit na magtulungan pa silang tatlo ni Ginang Isabel at George, mahihirapan pa rin silang makaipon ng 3,000 sa loob lamang ng 5 araw. Pero kahit na ganoon ay sinusubukan pa rin nila. Nagdesisyon si George na wag na munang pumasok sa klase sa loob ng 4 na araw upang maghanap ng kahit na anong pagkakakitaan. Si Ginang Isabel ay pinilit niya ring ibenta ang mga gulay niya kahit hindi pa masyadong sakto sa laki ang mga ito para ibenta. Si Guillermo naman, nagbebenta ng iba't ibang uri ng kahoy na mula sa maliit na lupang sakahan nila. Nagtatrabaho silang tatlo ng maigi sa loob ng 4 na araw habang ang iresponsable nilang haligi ng tahanan ay palagi lamang umiinom. Laging umuuwing lasing at galit. Hindi na nga nakakatulong ay nagpapabigat pa. Nagtitimpi lamang si Guillermo dahil ayaw niya ring mabulyawan ng sariling ama. Kaya lamang,
Sa kabila ng pagsisikap nilang tatlo para isalba ang kanilang bahay, wala pa rin nangyari. Hindi umabot ng 3,000 ang kinita nila sa loob ng 4 na araw, ni hindi nga ito umabot ng 1,000 kahit ginawa na nila ang lahat. Bagsak ang balikat ng tatlo pagkatapos nilang bilangin ang kabuuang halaga ng perang naipon nila na yon. Nawalan na nga sila ng pag-asa. Hihintay na lamang nilang bumalik si Conchita para palayasin sila sa bahay nila. Ayaw na rin nilang pumalag pa dahil wala naman din silang laban. Sobrang tagal na ng utang nilang yon. Wala talagang ibang paraan kundi ang kinin na lamang ni Conchita ang bahay nila Guillermo at ibenta ito nang sa gayon ay makabayad na rin sila sa utang nila. Kinaumagahan, nakatanggap ng liham ang pamilya ni Guillermo mula sa opisina ng kapitan ng kanilang barangay. Nagulat sila nang makitang totoong ang ginawa ng pamilya ni Juancho, ang banta nila laban sa binata. Iniimbitahan si Guillermo na harapin ang pamilya ni Juancho sa barangay hall dahil pinapablatter siya ng mga ito. Sige ng Isabel ang labis na nag-aalala. Halos maiyak na nga ang ginang dahil doble-doble na ang problema ang inaharap nila, pero sinikap pa rin ni Guillermo na pakalmahin ang ina nito. Nanumpa pang binata na wala siyang ginawang masama kay Juancho kaya hindi dapat sila matakot. Maging si George ay nag-aalala na rin pero malaki naman ang tiwala niya sa kanyang kuya. Si Mang Delpin lamang ang walang pakialam sa mga nangyayari dahil tandang pa rin ito ang inaatupag niya. Noong halos maubos kasi ang mga tandang niya dahil sa bird flu, bumili siya ng mga panibagong tandang. Hindi alam ng buong pamilya kung saan nanggaling ang pera ni Mang Delpin. Wala rin kasing sinasabi ang responsableng ama nilang yon. Umaasa na lamang sila na hindi yun ang galing sa masamang gawain. Kuya, magtiwala ka lang, magiging ayos din ang lahat ng ito. Oo George, huwag kang mag-alala sa akin, kayang-kaya ko to. Wala naman akong kasalanan kaya wala akong dapat na ikatakot. Kung minsan hindi ko na rin mapigilang magalit kay Itay. Wala man lamang siyang may tulong sa atin, ni magpakita ng pakialam, wala. Hayaan mo na si Itay George. Wala talaga tayong aasahan sa kanya. Isipin mo na lamang na hindi siya kasali sa labang ito. Laban lamang natin tong tatlo ni Inay. Kinaumagahan, maaga na nga silang nagtungo sa barangay kung saan haharapin ang maliit na kasong yon. Pagdating nila roon ay naroon na ang buong pamilya ni Juancho. Sarado pa ang barangay hall pero nandoon na sila kaya nang dumating ang magkawani roon. Lalong-lalo na ang kapitan. Agad na nga nilang sinimulan ng pag-iinteroga kay Guillermo. Kung gaano kakalmado ang pamilya ng binatay, ganoon naman kaingay at kagulo ang pamilya ni Juancho. Galit na galit pa rin sila kay Guillermo kung ano-anong pagpaparatang pang ipinambabato ng nanay ni Juancho sa kanya. Pero lahat ng yun ay dinipensahan pa rin ng binata. Pasensya na kayo ginang, pero malinis po ang konsensya ko. Hindi ko man kaibigan si Juancho pero hindi ko rin naman siya kaaway. Lalong wala akong galit sa kanya kaya imposible ang paratang nyo sa akin, pinaslang ko siya, tinago o tinapon ko ang katawan ng anak ninyo. Sinungaling ka, may nakakita sa anak ko sa gabing yon na magkasama kayo. Mukhang may pupuntahan kayong dalawa, aminin mo na. Galit namang sigaw ng ina ni Juancho sa kanya habang dinoduro-duro ito. Agad silang sinuwi ng kapitan na panatilihin ang pagiging kalmado pero sigaw pa rin ang sigaw ang ginang na yon. Gayun pa man ginawa ni Guillermo ang lahat para patunayan na inosente siya sa paratang na yon. Hindi niya binanggit ang tungkol sa balak nila ni Juancho na loobin ang bahay ng isa sa mga mayayaman na politiko sa kanilang lugar. Lalo na't hindi rin naman natuloy yun dahil napadpad nga sila sa biringan. Iginiit pa ni Guillermo na totoong nakapasok sila ni Juancho sa mahiwagang syudad na yon at sa kasamaang palad, siya lamang ang nakalabas. Sinabi niyang naiwan sa loob si Juancho dahil sa kinain nitong itim na pagkain. Hindi pa rin kumbinsido ang ina ni Juancho. Tanong siya ng tanong kung anong ginagawa nilang dalawa sa kagubatang yon. Tuloy ay nanginig ng bahagya si Guillermo dahil wala siyang ideya kung ano ang isasagot niya. Hanggang sa nakaisip siya ng isang palusot na kahit kasinungalingan lamang ay sinabi niya pa rin para mailigtas lamang ang sarili. May ilang naniniwala kay Guillermo ngunit karamihan ay hindi, partikular na ang pamilya ni Juancho. Pero dahil wala naman silang sapat na ebidensya para idiin si Guillermo, hindi na pinahaba pa ang sesyon ng kanilang interogasyon. Umuwing galit ang pamilya ni Juancho dahil hindi nila natalo si Guillermo.
Bagaman panalo nga ang binata, pakiramdam niya talo pa rin siya dahil kumalat na sa lugar nila ang pangyayaring yon. Bukod sa utang ng kanilang pamilya, may isyo pa siya ng pagpaslang. Nahihiya na tuloy si Guillermo sa mga tao pero kahit na ganon, ginawa pa rin ng binata ang lahat na makakaya niya para balaan ng mga tao tungkol sa biringan na yon. Nagbigay siya ng babala na mag-iingat sila at huwag silang magpunta sa kagubatang yon tuwing gabi. Kinumbinsi ni Guillermo ang mga tao na maniwala sa kanya nang sa gayon wala ng iba pang mapahamak. Tulad ng inaasahan, may ilan pa rin ang hindi naniniwala sa kanya pero hindi na masyadong iniisip pa ni Guillermo ang tungkol doon. Ang mahalaga ay hindi siya papaslangin ng kanyang konsensya sa oras na may mapahamak na naman dahil ginawa na niya ang kanyang parte sa pagbigay ng babala sa mga tao. Pagkatapos ng pangyayaring yon, sumunod na nga ang pagpapalayas ni Conchita sa kanila sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Hinakot nila ang mahalaga nilang mga gamit at kaunting muebles palabas ng bahay dahil ibebenta na ni Conchita yon sa kanilang kakilala. Sa wakas ay naging bayad na rin ang malaking utang ng pamilya ni Guillermo, ngunit kapalit naman nun na yung pagkawala ng matitirahan nila. Ano nang gagawin natin ngayon, Nay? Saan na tayo pupunta nito? Malungkot na tanong ni Guillermo sa kanyang ina. Siguro doon na muna tayo sa lola mo, iho. Bagsak balikat namang tugon ng ginang. Po, naku Nay, paano si itay niyan? Alam naman nating hindi sila magkasundo ni lola at may alitan pa sila hanggang ngayon. Hayaan mo na nga yun, kuya. Malaki na si itay. Saka palagi naman siyang wala sa bahay. Kaya na niya ang sarili niya. Kung gusto niyang may mauwian pa, edi wag na siyang magmatigas at doon din siya uuwi kina lola. Naiinis namang wika ni George. Tumahimik naman sina Guillermo at ginang Isabel saka nagsimulang kumilos para lakarin ang daan patungo sa bahay ng mga magulang ng ginang. Pagdating nila ron, gulat na gulat ang matanda dahil parang naglalayas ang mag-ina. Tunay nga namang pinalayas sila dahil wala na silang bahay. Natalakan tuloy sila ng ina ni Ginang Isabel dahil maingay rin ang matandang yon pero mabait naman kahit ganon. Pinatuloy sila ng kanyang lola at sakay na si Kaso. Tumulong na rin silang asikasuhin ang kanilang sarili lalo na't matanda na ang lola ni Guillermo at may sakit na rin ito sa mga tuhod. Bukod pa rito, hindi na nagtaka matanda kung bakit hindi nila kasama si Mang Delpin. Sobrang tagal na nilang nagkaroon ng alitan at hindi pa rin nila nagawang mapatawad ang isa't isa. Masyado kasing naging basto si Mang Delpin noon sa kanyang mga biyenan at dahil mapagmataas ang ama ni Guillermo, hindi nito matanggap ang mga salitang binitiwan ng matanda laban sa kanya. Nang malaman nga ng matanda ang buong kwento kung anong nangyari sa bahay nila, lalo pa siyang naggalit kay Delpin dahil nasobrahan na sa pagiging irresponsable ito. Ayos na ayos lamang sa matanda kahit doon na tumira habang buhay sa kanyang bahay ang kanyang anak at mga apo. Basta wag lamang daw magpapakita si Mang Delpin doon. Makalipas ang ilang araw, naisipan ni Guillermo na puntahan muli ang kagubatan kung saan sila naligaw ni Juancho. Kinakabahan ng binata pero kailangan niyang maging matapang. 9:00 ng umaga na mapunta siya roon at mataas na ang sikat ng araw. Sinubukang hanapin ni Guillermo ang biringan. Hinanap niya ang lahat ng mga bagay na posibleng magbigay sa kanya ng simbolo o palatandaan na nasa labas siya ng may huwagang lugar na yon. Kaya lamang, wala maski isang nakita si Guillermo. Kaduda-duda roon ang kagubatang yon. Purong mga puno lamang talaga at damo at iba't ibang mga uri ng halaman. Walang gusali. Walang maski nuno sa punso. Lahat ay wala. Ordinaryong gubat lamang siya kung titignan. Takang-taka tuloy si Guillermo kung paano sila napadpad roon ni Juancho. Hindi na rin kasi matandaan ng binata kung saan eksaktong bahagi ng kagubatan sila naligaw ng kanyang kasama. Dahil wala namang natagpo ang kakaiba si Guillermo, nagdesisyon na lamang siyang umuwi. Kaya lamang, pagtalikod niya ay siya namang pagtawag sa kanya ng isang nilalang gamit ang mahina at maliit na boses. Kaibigan, mabutit naparito ka. Natutuwa akong makita ka muli. Uwi ka ng engkanto sa kanya. Nagulat pa rin si Guillermo ngunit agad siyang nakabawi. Hindi na siya ganun katakot sa engkantong yon
lalo na't nararamdaman niyang hindi naman yon mapanganib. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Saglit na nag-usap ang dalawa. Kung may ibang tao lamang sanang makakakita kay Guillermo, tiyak na iisipin itong nababaliw na siya dahil nagsasalita itong mag-isa. Mabuti na lamang at wala talagang nakakakita sa kanya. Dahil siya lang namang mag-isang taong naroon sa lugar na yon. Sinabi ng engkanto na hindi talaga makakalabas itong si Juancho at alam nilang pareho ang dahilan. Inaasahan na ni Guillermo ang bagay na yon. Ngunit sa mga sandaling yon, isang impormasyon ang ibinigay ng engkanto kay Guillermo na hindi sukat akalain ng binata na kanyang malalaman. Ipinaalam sa kanya ng engkanto kung saan naroroon ang katawang lupa ni Juancho. Doon pumilis ng gusto ang pintig ng kanyang puso. Alam mo kung nasaan ang katawan ni Juancho? Pwede bang sabihin mo sa akin kung nasaan yun nakalagay, kaibigan? Oo naman, kaibigan. Ituturo ko sa iyo ang daan. Magiliw na tugon naman ng duwende. Nagsimulang kumilos ang dalawa. Lumakad na si Guillermo at nauna ang duwende sa kanya. Sumusunod lamang siya kung saan dumaraan ang maliit na nilalang na yon hanggang sa hindi nagtagal nakarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na medyo madilim at hindi gaanong natatamaan ng sikat ng araw. Doon agad na naamoy ni Guillermo ang isang hindi kaaya-ayang amoy at napakasama nun sa kanyang pakiramdam. Lalong kinabahan si Guillermo nang makita niya ang isang bangkay na tinatabunan ng makapal na damo at nilalango na ito. Muntik na nga siyang maduwal dahil sa baho ng amoy. Hindi pa naman niya makita ang buka dahil nakadapa ito. Pero alam na alam ng binata na si Juancho na yon. Kumuha si Guillermo ng isang may kalakihang sanga para tanggalin ang mga damong tumatakip sa buong katawan ni Juancho. Habang ginagawa niya yun ay tinatakpan niya naman ang kanyang ilong dahil sa nakakasukang amoy ng bangkay. Hindi malaman ni Guillermo kung ano ang kanyang gagawin sa bangkay na yon dahil hindi naman niya kayang bitbitin yun at ihatid sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at binigyan siya ng ideya ng duwende. Agad na nagpaalam si Guillermo sa duwende at tumakbo siya papunta sa bahay nila Juancho. Kahit galit na galit sa kanya ang pamilya ng lalaking yon, hindi niya muna inalintana dahil ang mahalaga ay makuha nila ang katawan ni Juancho. Sinabi ni Guillermo sa pamilyang yon kung nasaan ang katawang lupa ng lalaki, kaya sa kabila ng nararamdaman nilang galit ay sumama na lamang sila kay Guillermo alang-alang sa kanilang kapamilya. Sabay silang tumakbo pabalik sa kagubatang yon at doon na nga sumigaw at umiyak ng malakas ang ina ni Juancho nang makita niya na rin sa wakas ang kanyang anak. Yun nga lang, wala na talagang buhay na puno ng iyakan ng kagubatang yon. Marami na ring ibang taong sumunod sa kanila para makiusyoso. Ang iba ay tumulong pero karamihan ay talaga nakinuod lamang sa bangkay at wala man lamang balak na lumapit dahil sa labis na baho nito. Mabuti na lamang at hindi na nagwawala ang ina ni Juancho para paratangan muli si Guillermo. Nagpaliwanag din kasi ang binata. Ang sabi niya, sinikap niyang alalahanin kung saan sila naligaw ni Juancho at binalikan niya yun para hanapin ang katawan ng lalaki. Sa kabutihang palad ay nakita naman niya, bagaman may bahid pa rin iyon na kasinungalingan dahil hindi binanggit ni Guillermo na may duwending tumulong sa kanya. Pero iyon pa rin ang kanyang pinanindigan dahil alam niyang mas hindi maniniwala ang pamilya ni Juancho kung magbabanggit pa siya ng duwende. Pagkatapos nun iinuwi na nga nila sa kanilang bahay ang bangkay ni Juancho. Paglipas ng ilang linggo'y marami-rami na rin ang naniniwala kay Guillermo tungkol sa kwento niya sa mayuwagang syudad ng Biringan. Marami siyang nakumbinsi na totoo ang lugar na yon at lubang napakapanganib. Kahit papaano nabawasan ang bigat sa damdamin ni Guillermo dahil pakiramdam niya marami siyang nailigtas na buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi sa mga tao ng kanyang karanasan doon. Ilang taon ang lumipas, lumuwas ng Maynila si Guillermo para doon magtrabaho. Doon na rin siya nakahanap ng babaeng mamahalin niya sa habang buhay at sa kabutihang palad ay napangasawa niya nga ito. Nagkaroon sila ng 4 na anak at ang 2 roon ay nakapagtapos na sa pag-aaral. Masaya na rin sa wakas ang buhay ni Guillermo samantalang ang ama naman niya unti-unti na ring nagbabago.
Bagaman umiinom at nagsusugal pa rin si Mang Delpin, paminsan-minsan na lamang ito at hindi na kagaya ng dati na halos hindi na siya makauwi sa kanilang bahay. Tinatrabaho na rin ni Mang Delpin ang paghingi ng tawad sa kanyang biyanan para mapayapa na ang kanilang pamumuhay. 2 aral ang makukuha sa kwentong ito ni Guillermo. Una, kahit anong mangyari, hindi solusyon ang pagnanakaw sa problemang pinansyal. Kung hindi nila naisipang magnakaw ng gabing yon, maaaring buhay pa sana si Juancho. Hindi magwawakas ang isang problema kung tatapusin ito sa panibagong problema. Marami pang ibang paraan para kumita ng pera. Kailangan lamang magsikap ng gusto. Ang isa naman ay tungkol sa pagtakas sa utang. Hindi rin magiging tama ang bagay na yon. Hindi pinupulot ang pera sa tabi-tabi kaya marapat lamang na isauli ito sa mga tao na pinagkakautangan natin. Kung hindi pa kayang bayaran, ipaliwanag na maigi at magpakumbaba. Hindi yung tatakbuhan na lamang dahil hindi pa rin matatapos ang problemang yan. Kailangan lamang natin maging responsable sa buhay natin nang sa gayon ay makapamuhay tayo ng mapayapa at matiwasay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Guillermo tungkol sa mayuwagang syudad ng Biringan. Maraming salamat sa pakikinig.